sa ating lahat. So, ngayong araw is September 14, 2024. So, ngayon is ipagpatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung nag-series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung nag-series po natin last time is 7 pillars to complete trust in God. So, ayan, pinalakay natin. Every day is meron tayong topic na tinalakay kung paano nga ba natin pagkakatiwalaan ng Diyos o ano nga ba yung mga way kung pagkakatiwalaan natin ng Diyos, ano yung mga benefits natin. Kumbaga, ano pa lang may benefits na tayo, pero ito yung pagkakatiwalaan ng Diyos is kailangan, kumbaga, required na pagkatiwalaan ng Diyos para sa buhay na walang hanggan and maligtas ka sa kasalanan dahil ang Diyos is so powerful. Siya yung trust ng Diyos, King of all kings, na kailangan siya ang susundin natin and lagi na yung magtitiwala sa Panginoon kahit na may problema, kahit naman may gagawin tayo, challenge, lahat is pagkakatiwala natin sa Diyos. So, yun po yung series natin last time. So, yung series talaga natin yung araw is 7 principles to achieve our given goal. So, paano nga ba natin alamin yung given goal? So, naka-6 topic na tayo, pang-anim to. Una is yung definition, define your God-given goals. Define natin kung ano nga ba yung binigay sa ating ng goal ng ating Panginoon. Pangalawa is planning, break goals into step. Kapag paano natin step by step, paano ba natin sisimulan yung step, yung paano natin sisimulan niya, paano tayo mag-una. Pangatlo, case and make daily progress. So, pag may step tayo, kailangan meron tayo progress araw-araw. Number 4, focus, overcome the victory. So, yung unang victory is focusan natin yun. Number 5, God blesses our faithfulness. So, pinalakay natin dito yung isang faithfulness is ay yung pinagkagantipalaan ng Diyos. And sa last, sa ngayon, aim high for the most high. So, kailangan para nga is biling na tayo ng tama. Mag-aim na tayo ng pinakamataas para sa pinakamataas. Aim natin ang kasama ng Diyos. Aim na pag sa langit is para tutupad yun. So, para lumako yung ating talakayan tayo, lumako sa nating katuruan. This command was directed to slave. So, basahin mo natin ang Bible verse natin ngayon. Ano man ang iyong paggawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon, naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo at aalahan ninyo sa pagkakalot kayo ng Panginoon ng kandipalang ilan para sa inyo. So, kailangan yan kahit na naman pagsubok, kahit na naman dumating sa buhay natin, ang Diyos lang natin, ang Panginoon sa Kristo lang natin is yung ating pagkakatiwalaan. Huwag tayo magtitiwala sa iba. Diyos lang, kasi ang Diyos ang provide ng ating mga kailangan. So, this command was direct to slave. So, yung command na binasa natin or Bible verse is direct yun sa slave na kahit na anong buong puso niya ating pagkatiwalaan Diyos. Number 2, God value excellence and sincerity. So, kung pag sincere ka sa ginagawa mo, sa pagkakatiwala mo sa Diyos, paglilingkod mo sa Diyos is meron yung value of excellence. Kumbaga, meron kang value sa Panginoon at sa lahat ng bagay. And sa last, God is the boss of all boss. Kaya sabi ko kanina, God is all king. Kumbaga, siya yung boss. Kaya nga inutos yan, dinirect yan doon sa slave dahil kailangan sundin ng Diyos sa utos na yun. So, alam mo, para sa araw to na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.